Di sa tutanan. Daghan tanong ba? Salamat sa Ginoo. So, salamat sa Ginoo nga kami nakatapos na karon for our prayer meeting, midweek prayer meeting. And before ko mag-start sa sermon, gusto ko magpasalamat sa Ginoo. Una, natapos na mga klase sa Module 6 last week sa TLM. So, nanami sa genre of law. Nag-isgot me about kaning kung saan man pagsangyaw sa law karon, kung saan man ako paggamit ng law. Kaya na may mga law nga specific para lang sa ila. So, example, kanang walaon niya lang maghimo o pura lang silang ato. Kung saan man yung mga pagsangyaw karon. So, gituluan yung sa spirit of law, anak. So, dagang kayo ka-learn, and ako ang na-assign sa kay sa Exodus chapter 20 verse 8 about Sabbath day. So, saan man yung pagwali ang Sabbath day karon. So, gituluan mo niya na. Okay. Talag sa rabi, sa ako abot sa inyo. Sa ako, wala pang panungo kanang nagwali about sa kanang 10 Commandments. So, kanang gitunan po na mo. Grabe ka, ito kaya mga kanang mga gisbutan. So, salamat sa Ginoo na. And also, salamat po sa Ginoo sa nahuman na mo na ministry plan sa kuan para sa association. So, nag-develop yung ministry plan para ma-present na mo karong semi-annual. Kunya, salamat sa Ginoo sa wisdom, sa iyang guidance. And amo na i-present karong Friday sa this meeting. So, untana nga kaning, of course, dili man na perfect. Napamanggi mga loopholes ana. Pero ako ang prayer lang uta nga ang reaction sa mga pastors bitaw, dili sila more on negative, but mutabang sa pag-solve. Dili lang mag-point o negative. So, muna ko prayer. Pero salamat sa Ginoo sa iyang pagabuhat ko. And labi na po sa preparation sa semi-annual, pasalamat po sa Ginoo. So, medyo kapuyan ko, kay daghan kayo buhaton ng secretary sa association. Pero at the same time, nalinaw ko ba? Ganahan ako sa ako ang ginabuhat. Pero usay maka-stress yun sa ako ang sabi ng mga problema nga madunggan mo, problema sa mga leaders, muna yung usay maka-stress ako. Pero na-happy ako sa akong trabaho. And kanang pasalamat ko nga nabuhat ra po na ako ang mga kailangan nga i-prepare for tomorrow. So muna akong mga pasalamatan sa Ginoo. And sa ato ang emphasis for this month, April 1 naman gano'n. So, nanapot tayo bagong emphasis, which is living for Christ, pagkinabuhi para kay Kristo. So, ang title sa ito, ang message karon is Living for Christ as a Disciple. So, kanang itong mga-apply kag trabaho, nayuban kumpanya nga before kanila i-accept, i-explain sa nila sa imo ang mga requirement o responsibilities sa imong applyan. Suntihan kanila kung sa ang kung sa ang working hours, kung sa ang mga kailangan nimo i-perform, mga duty nga kailangan nimo i-perform, ang level of commitment nga gi-require ang posisyon, usahay na imo ang mga kumpanya. So, nganong ginabuhatan nila nga ila sa pang-i-briefing. Tungod kay gusto nila i-make sure na ang mga apply ang posisyon nakapalugid sila, nakasabot unsay gi-expect sa ilaha. So sa Christianity po, daghan nga mga tao, no, daghan nga mga magtotoo nga they say they want to follow Jesus, but usahay dili wala nasabtan ang kaning word bitaw nga follow.
sometimes daghan nga mga tao, they want the blessings and the benefits of being a Christian. No, they want the blessing of salvation, they want the promise of heaven, they want the comfort of God's presence. So munay kanang usay mga naapas lang bitaw, but sometimes they do not fully understand, or maybe they do not want to accept ang commitment, kanang level of commitment na gikinahanglan sa Ginoo when it comes to being a true follower or true disciple of Jesus Christ. Sometimes daghan nga mga kasama wala nakasabot ana kung sa man ang pasabot sa pag-follow ng Jesus. So sometimes ang nabalan nato, basta nisimba ko, basta nabuhat ko sa ginabuhat as a kanang average Christian, walay problema na. So sometimes daghan yung nana, munay ka ng problema sa daghan ng mga believers karon nga gusto lang nila ang comfort of being a Christian, but dili sila dili sila interesado sa kanang bitang commitment of being a true Christian. That is why ang words of Jesus Christ in the Gospel of Luke, chapter 9, verse 23, is very important. No, labi na sa ito ang panahon karon. Kaya si Jesus Christ, klaro niya ang minasulti what it truly means to follow Him. So sa ito ang text, in Luke 9:23, di mo napulong sa Ginoo. Then He said to them all, "If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me." So muna ang pulong sa Ginoo. First, let us pray. Father God, we thank you for your message na imong ipadala sa mga karon. Tuloy imi Ginoo nga amo kini nga masabtan and tagay kaalam na lang itong Ginoo nga amo kini nga masabtan Ginoo imong mensahe karon o unsay tinuod nga pasabot sa pagkinabuhi para kang Kristo. Ginoo tagay imi ganang open heart and mind sa among pagpamilya sa imong mensahe Ginoo nga may madinawato sa imong pulong. Kaya ang amo ang desire mag-good Ginoo is para malipay ka sa mga kinabuhi, mapasidunggan ka lang sa mga pagkinabuhi. Dili lang nagkinabuhi ni as mediocre na mga Christians, but magkinabuhi ni as true disciples ni mo, Lord. Always Lord, we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So sa ito ang ibasa ng mensahe, gusto sa Ginoo masabtan o klaro niya nga i-define what it truly means to be His disciple. So in the same way, si Christ, nagkatawag siya sa tuwa karon nga magkinabuhi ta, not just believers of Christ, but to live for Christ. Now, before we call ourselves disciples, we must first understand kung sa may kina-require ni Jesus Christ sa mga tao na musunod sa iya. So, gusto ko, tulong ang mga butang nga ilahanan of a true disciple of Jesus Christ. Mga requirement of being a true disciple of Jesus. Una, to live for Christ as a disciple means you deny yourself. Kaning phrase nga, deny yourself, it means rejecting the rule of self over our lives. Kanang dili gusto sa Ginoo nga maging kanang selfish ta. Kay na-mention naman ako sa una nga ang pinaka ugat gyud sa labi sa tao is selfishness. Unang nahitabo kang Adam ug Eve. Actually, ang ginatudlo sa una kay ang sala ni Adam ug Eve kay disobedience. Pero kanang disobedience no good, resulta na lang na sa ilahang pagka-selfish. Because they are selfish, nga gusto nila makuha ng temptation ni Satan nga, dili man mamatay kung mukhaon mo anin. In fact, mahimo mong like God. Because of the selfish desire nila, nga gusto nila nga maging like God, disobey nila si Christ ang suko sa Ginoo. Resulta na lang ng disobedience. Mo po na ang hangtod karon, mo po na ang problema sa mga tao.
So sa mga Kristohanon ba, napabay mga Kristohanon nga selfish? Sa ato karon, napabay mga selfish nga mga Kristohanon? Napabay mga pastors nga selfish? Mga leaders nga selfish? O naagit gihapon. Muna ang sad reality ba? And by nature, atong masabtan nga, ang mga tao, we want to be the center of our own lives. Gusto nato makita ang sunod. I will follow you, Lord, if masunod ang ako ang kondisyon. Mga na ba? No, we want our plans, we want our desires, we want our will, nga mo'y matuman. Kaya if dili na mamit nga mga kondisyon nako, dili ko masunod sa imo, Lord. Mga na ba? Makikita yung selfish ng mga desires. But discipleship means saying, Lord, not my will, but it is your will sa akong kinabuhi. Meaning, you are surrendering your personal ambition sa Ginoo. Meaning, you are surrendering your pride and your selfish desire para lang ka musunod kang Christ. Lisod o dili? Lisod, uy. Lisod kayo siya, labi na, grabe ka ka-selfish ng kaugalingon. Sometimes we want to live as kanang comfortable Christian. Managod, ingana ako sa una. Kanang dili ko gana musimba man ko pero ayaw lang ko gilabti. Ayaw lang ko tagay posisyon. Ingana ko ba sa una. Gusto lang ko comfortable ko, ayaw lang ko sa muka. Pero musimba ko. Ingana ba? So, selfishness. Murag ka ng driver bitaw passenger. No, daghan nga mga Kristohanon, sakay tag sakyanan, but we want Jesus nga mahimong passenger, pero kita ang driver. Mungin mo na ba? Mag-uban ta, Lord, pero passenger lang ka, ako yung driver, sa akong kinabuhi. Mungin na po. Sometimes we want to control the steering wheel, but ang true discipleship means si Jesus yun ang driver. Kunya, ikaw ang passenger. So gusto sa Ginoo, to live for Christ is we must choose obedience over comfort. Muna yun perminti ang matinumanon sa Ginoo kaysa sa atong own comfort. We choose holiness over sin, and we choose God's will over our personal desires. Muna yung gusto sa Ginoo nga mapahinumdum ng this month sa atong emphasis about living for Christ. Gusto sa Ginoo nga bisan ko it will cost you your life. Grabe ni kabugat, kanina say grabe kabugat. And mo ni ato ang point number 2. To be or to live for Christ as a disciple means taking up your cross. Sa panahon nato, ang cross is nahimo na lang siya nga kanang jewelry or fashion or kanang symbol as a Christian, di ba? Kinabutang sa sakyanan, kinabutang sa atong cellphones, sa mga notebook, na I am a Christian. Usay mo na lang ng dili man tanan, pero sa ang kadaghanan, mo na lang ang tanaw sa cross. But sa time of Jesus Christ, if nag-carry ka o cross, it means kamatayon. Patyon ka kung nag-carry ka o cross. Kaya mo man yan ang punishment sa Roman government. If kanang slave ka na kriminal or kanang worse ka ng kriminal or enemy ka sa ilang government, cross yun ang imong padulungan. So, sa pagsulti ni Christ nga take up your cross, meaning dapat andam ka mamatay. Dapat bit-bit na nimo imong lungon o imo na ba? Na-remember na ko tong sa Moravian call na naiduha ka missionary nga diadto silang island, tapos para sangyawan tong mga tribe dito nga island, and then kabalo mo sa gisunlag ng salina lungon, tapos pag-abot nila sa island gisunog nila ang ilang barko, ilang sakyan nga bangka or sa itong ilang sakyan, gisunog nila, meaning dili na sila mubalik, dito na sila mamatay. Grabe ng level of commitment. Ako honestly, wala pa ko siguro na level sa commitment sa Ginoo ba. Lord, dali na yung bumamatay. Or wala ko ipakita kung kaumaon. Basta ako gusto, Lord, masangyaman ako ng tribo.
Kay kabalo man sila nga once nga motama ka ato nga island, and then kung minister ka ato nga mga tribe, mamatay jud ka. Dili tungod kay patyong ka sa mga tribe. Kanang minimal ra lang nga reason, ang pinaka-reason dito kay sakit, kagutom, kunya malaria. Motoy sa storya na kung grabe nga man ba, kanang sacrifice ang ilang gibuhat, grabe nga commitment. So, si Christ nagatulog diri that discipleship requires sacrifice, requires surrender. Kanang may willingness bitaw to endure hardship para sa iya ha. Bukat kay ini nga kanang imo ni Christ nga take up your cross. Kung dili siya lalim. Kailangan natin kusog sa Ginoo nga makabuhat ta ang commitment, kanang willingness bitaw to endure hardship. Daghan po karon Kristohanon nga dili willing to endure hardship. Mga pre mo mga anak. Kanang kuwan ba? Ang normal nga reaction sa tao nga basta lisod, nagyud tayo ka ng defensive mechanism bitaw na dili lang ko pag makabalot nga lisod. Munang grabe it takes good ang kanang grabe nga commitment ang pagsunod kang Christ. And then notice si Jesus Christ ingon siya daily. So ang discipleship, ang pagsunod kang Christ, ano na musunod kong discipleship, akong point na kanang pagsunod kang Christ. Pagsunod. Ang discipleship is not a one-time decision. Kundi discipleship is a daily commitment. No hangtod mamatay ka, dili pasabot nga tigulang na ko. Kamo na pod. Wala ko kanang relax na lang ko sa kung pagpangalagan. Dili mo anak. Or sometimes wala pa kay tigulang. Bata-bata pa gani mo na ang mindset mga kamo na pod diha. Relax lang sa ko kay akin na ni anak. So dili mo anak. It is a daily commitment ng sa Ginoo. Whatever sa imuhang makaya sa imong kusog, makaya sa imong abilidad, use it for His glory. And then, gamita lang imong panahon, dili lang sa panahon nga kanang komportabilita, kundi atong gamiton, bisan og lisod. Usahay ang lisod, usahay mo ang lisod, dili sa gawas ka, manangyaw ka, mainitan ka, maulanan ka. Sometimes ang kalisod, naa mismo sa church. Kanang mga kauban mo usahay kanang di mo magkasinabot sa church. Nay mo na anak po, sometimes mo na anak ang nawong sa hardship bitaw. Usahay ang hardship nakasulod simbahan, mga kauban, mga leaders or mga members. But ang question dira, are you willing to endure hardship? Are you willing to follow Christ bisan og lisod? Mapakutan yung mga galingon. Ikatulo, to be or to live for Christ as a disciple means to follow Jesus. Ang pasabot sa follow dire is dili lang ka nag-follow lang ka nga once nga nituo ka sa Ginoo, nabaptize ka, nasimba na ka, mao na nag-follow na ka Christ. So dili lang sa imong anak. To follow Christ means walking in His footsteps. Nagsunod ka sa iyaha. Obeying His teaching. Nakasunod ka sa iyang mga ipagtudlo. And then, you're living like Him. Ang disciple, ang pasabot sa disciple, no na kay master, and then you learn from your master, and then you imitate your master. Munang discipleship. Dili lang siya basta ka nga ituo kang Christ, o Lord, ituo ko na nabaptize na ko, nasimba na ko, member na ko sa church. I am a follower of Christ. Dili lang yung mga anak taman ang follower of Christ. Dapat mag-imitate ka kang Christ, magkinabuhi ka sa iyaha. Kaya kung na naman po akong mindset sa una, mabitaw na 2006 mo ko nabaptize. Kunya, katong pagka-baptize na ako, dili to ka ng tinulanay, makaimay yung ko. Kaya sunod-sunod na ko ako. Kunya, anak mo sa pastor, pag ang ko niya, agbayan ko niya, klipan niya ang liog ba? Alik, kay mo, at ito prayer meeting niya, ako ilis. Sunod na lang ko niya.
katong baptism ato nga tayo, napugos rin ko ato kay, sige, baptize ba kayo? Muro, napugos ako ato. Huwag na lang nagpa-rebaptize ko. 2015 ba to? Yan. Nagpa-rebaptize ko kay balik ako ang baptism na una, wala akong kasabot. Nagsunod-sunod ako, napugos ako. Huwag yun ang rason. O niya, katong time, 2006, na ako simbahan ako, nagatugtog na ko. Usay, nag-train ako atong magwali. Pero wala pa yun ako nasabtan ng kaluwasan. Lahi ako ang pagkaluwas. Kay wala ko, sa pagsangyaw sa ako wala na ko nakasabot. Ang ako ang pagkaluwas, gradual ba? Gradual ako pagsabot. Wala na ko naluwas na ko. Wala pa ko nakasabot tayo. Munang wala ko kabalo ko sa akong spiritual birthday. Kay grabe kataas ang proseso sa ang pagkasabot sa kaluwasan. Wala na ko nakasabot. Ambot sa inyo, ingana pa inyong experience. Pero sa ako personally, wala akong experience. I may not know sa ako ang spiritual birthday, but I know that I am saved. Kasabot ko sa kaluwasan, and I am grateful sa Ginoo. Yeah, He died for me. So, ang gusto sa Ginoo sa tuwa nga, masabtan nato kung mas lalong pa kung saan man napasabot sa pag-follow kang Christ. Muna nga si Jesus Christ, first nato masabtan, kailangan ko masabtan kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Si Jesus Christ, siya ang ato ang example, siya ang ato ang leader, at siya ang ato ang authority. So, muna siya ka ng estudyante bitaw nga nagkasunod sa iyang teacher. Kaya sa una, uso pa ba na karon ka ng magsulat ang teacher na sundugon sa kuan? Ano ba na karon? Wala na. Sa ano? Sa mo ay sa una nga magsulat ang teacher o sunduga sa inyong notebook ha? Tapos pagkahuman kay check na lang yung teacher. Murag nga lang ato ang kuan ba? Kanang ako ang ma-illustrate mo na. So sa ato Christian life, following Christ means imitating Christ. So, gusto sa Ginoo nga sundo mo na to kung saan iyang ginabuhat. Sa kanang paghigugma sa uban, ginaunsa man ni Christ paghigugma sa uban. Kag kinsa man siya nagahigugma. Si Christ nagahigugma dili lang sa mga tao nga nahigugma sa iya, pero si Christ nahigugma pud siya sa mga tao nga wala nahigugma sa iya. Makaya ba nato na? Yung anak pud ba tao nahigugma? Sa ato ang pagpasaylo, nagapasaylo ba ta sa mga tao na tinud-anay o basin dili dayon ta makarelease og pasaylo sa ilaha. No, remember si Jesus Christ paglansang sa iya sa krus, kung sa iyang giingon, Father, forgive them. Pero usahay ang nahitabo sa tuwa, parehas sa atong sa Facebook bitaw nga gipagpagan to model of si Christ nag-alsa sa krus. Niya mo siya kaantos ba? Grabe ka sakit. Isipan yan ang pagbag sa iya. Kita mo na ang video. Kaya tawa kayo nga ito ba? Grabe yung yung tao. Tipid kantos. Papasakitan ta. Pero si Christ, grabe yung papasaylo din siya. Kato, tinuod yun sa sakit. Makaserve ba ta? Just like sa iyahang pagservisyo? Or basin sa atong pagpangalaga sa Ginoo? Or nahimo natang entitled ba nga? Serve me. Kaya nahimo na akong leader, mayroon na ba? Pero si Christ, sa leader siya yung serve. And then, obeying the word of God, or obeying the Father. Diba, ang tatong prayer ni Christ, nakaremember ko sa niya ang prayer sa Garden of Gethsemane. Not my will, Lord, but your will be done. Meaning, desire ni Lord Jesus Christ nga masunod ang will ni Lord. Isa sa iyaha, Ihatag niya ng example ba nga, Lord, I will obey you. Your will first before mine. Muna nga, atong ginabuhi should reflect Christ so clearly nga ang mga tao makita sa ato or makita nila si Jesus sa ato ang kinabuhi. And ato na pangayon sa Ginoo kay lisod mo na siya, lisod na tayo siya. Labi na, mo try na tao, Lord, karon nga adlaw, I will forgive those people nga
nakasala sa ako o mga tao na nakagarabyado sa ako. But sometimes, kung magpuri dito ka, usahay na namaroon ka ba? Sumubon ka sa panahon, paraguto na hinuon ka. Nung unang dili siya, basta-basta, lisod kayo. Munang grasya rin sa Ginoo ang tanan. Munang wala kitay pwede mahimo. Labi na kung mapalayo ta siya ha, lisod kayo. Munang mas muduol kita sa Ginoo. Pag magkadaghan ang pagsulis mong kinabuhi, mas dapat mas muduol ta sa Ginoo. Kaya ang grasya sa Ginoo mo na itong kinahanglan para maka-overcome. Kaya kung mapalayo ta sa Ginoo, mo bilang kinahimo sa garan mo, mapalayo ta sa Ginoo. Sometimes we question God, Lord, faithful ba ka sa kong kinabuhi? Anong nagkadaghan naman yung akong pagsulay, sukat nga napistuhanon ko? Pero mali na siya ng question. Ang question dapat, Lord, am I faithful to you? In the first place, ako ba faithful ko sa imo ha? So munang right question. So sa itong kinabuhi karon, let us examine ourselves kung tanaw ng kinabuhi. Am I a true disciple of Jesus Christ? Ang ako abang pagkapistuhanon, tama na lang sa paglingkod, niya pagpauli, or ang ako ang pagkapistuhanon ay ang devoting my whole life para sa Ginoo. So si Christ, wala lang siya basta nag-iingon niya. Do you attend church? Do you give your tithes? Do you attend prayer meetings? But ang question ni Lord karon nagpabilin, will you deny yourself? Will you take up your cross? Will you follow me? Muna ang pinaka-importante yung question sa Tuhan na dapat natong tubagon. No, ang pagiging Christian is not about label, but it is about discipleship. Disciple, nag-imitate sa imong master. So kung sa itong kinabuhi ta karon nga, kanang low-key Christian na ka ba? It's time nga, kanang atong baguho na, kanang maging seryoso ta sa pagpangalangad sa Ginoo. Bisan kung dili komportable, bisan kung may mga tao nga di ta ganahan, we will serve the Lord. Kaya mo na itong kalipay. Munang gusto sa Ginoo nga itong buhaton karon. No, Jesus is still calling us to follow me. Ang question karon, will you give Him your whole life? Will you truly become His disciple? Willing ba ka magpatulog sa Ginoo? Willing ba ka na ikaw mo passenger, si Jesus Christ mo driver sa iyong kinabuhi? Bisan mo lubakon ang dalan, bisan mo lisod ang dalan, lisod kayo siya, pero mo man ang gusto sa Ginoo ang atong buhaton. Ato ang buhaton na mga itagtabang sa Ginoo, Lord, tagay kong gusto, ukaan, masabtan ako yung kanang tawag sa mga kinabuhi. So let us pray. Father, salamat sa imong mensahe karon nga nagpahinumdom sa may gina-require mo sa mga Lord to be your follower. And we know, Lord, na dili or wala ka nag-promise o usa ka hayahay nga kinabuhi sa diha nga sunod ni sa imuha. But Lord, ang imong gi-promise sa amuha nga mag-uban ka sa amuha bisan og lisod ang among agihan. And Lord, nagapangayo sa imong tabang Ginoo nga utana magkinabuhi ni dili lang as kanang label lang ang akong pagkakristohanon, but among yun i-desire, Lord, na may tinuod ay mga disciple, one who imitates you, Lord, one who obeys your word. And I know, Ginoo, nga dili lalim, Ginoo, labi na sa mong nature na we are selfish, nga gusto na mo kami ang masunod sa mong ginabuhi. But Lord, nagaduol kasi mga karon, we humbly ask nga tagaan mi mo kusog, tagaan mi mo ang kaalang Ginoo, desire, Lord, kalipay nga masunod ang imong gusto sa mong kinabuhi. Gusto nimo nga i-deny na ang mong kawalingon, ang mong pride, ang mong selfishness para lang na masunod sa imong Ginoo. Father God, tabangi mi nga ang mga tao makakita sa mga makita nila si Christ ang mong kinabuhi. I pray, Lord, nga ikaw may makontrol sa tanang aspeto sa among kinabuhi. Dili lang sa among outward, o dili sa among inward nga pagkinabuhi Ginoo. Lord, help us to know you more by
giving time sa pagbasa sa imong pulong and to prayer and devotion. I pray, Lord, nga ikaw may magadasig sa mga kanunay mo ug magabadlong, magabiyag mo sa imong